Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Then guys, sa mga interested para sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message nyo lang ako. Then nag-upload rin ako guys ng zodiac sign sa kabila kong channel sa Jade Tarot. Ayan, pa-subscribe na rin po sa kabila nating channel. Okay, then pa-follow na rin po sa akin sa TikTok and sa aking Facebook page. Jade Tarot, lahat pangalan nun. Okay, pa-follow na rin kasi mag-upload na rin po ako ng daily sa aking Facebook page. Okay, so tignan natin. Kanina ba itong love reading? Okay. Kanina po itong love reading. Kanina itong love reading, spirit guide. Oh, Three of Swords. Ba't ang daming nahihirapan ngayon, no? Grabe, Three of Swords agad. So, alam nyo guys, medyo mahirap to, no? And mabigat to para sa end nyo. Kasi pinapakita sa akin dito na, okay, so possible guys na sa third party kayo. Then parang, nararamdaman nyo na to. Nagiging toxic na sa inyo yung partner nyo. So, may mga tinatago na. Nagiging toxic na siya kasi nga, may third party na. That, oh. So, ibig sabihin, yung sinasabi niya nagbago na siya, guys, ay hindi pa talaga. Hindi pa talaga siya totally nagbago. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong 8 of Cups. Okay. Kung mapansin nyo guys, unti-unti na siyang tumatalikod sa inyo. Okay, tinatalikuran niya na yung lahat. Every time na mag-uusap kayo, confrontahin mo siya. So parang may mga scenario na parang hindi niya na guys masyadong sineseryoso yung sinasabi mo. So I think same lang. Kasi parang ikaw medyo na-fall out of love ka na rin. Kasi pwedeng hindi lang naman eto eh. Okay, ginawa niya na rin to guys before bago ka humantong sa point na nawalan ka na ng gana sa person mo. Okay? Tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Ayan o, medyo nagiging komplikado na yung relasyon nyo. Ramdam mo eh, ba't parang biglang nagbabago yung personality niya sa inyo guys? Parang ba't hindi niya binabago? Di siya nagpapakabuting tao? Di siya nagpapakabait sa inyo? So, mataas yung chance, no? Mataas yung chance na para bang dahil nga meron na siyang iba. May iba na siyang nilook forward. So, every time nakakausapin mo siya, parang hirap niyang kausap kasi ayaw niya ng confrontation, no? Ayaw niya ng pag-uusapan yung mga bagay na iniiwasan niya. So, mas galit pa yan sa inyo. Mararamdaman mo yon, parang galit pa tong person mo sa inyo. Hindi niya sila seryoso yung galit mo. Parang kailangan seryosohin mo yung galit niya. Okay, so I think mas kailangan mas maging matalino ka dito kasi kung hahayaan mo lang siya na itrato ka niya ng ganyan, itrato ka niya guys ng hindi mabuti, so mahirap yon. Tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong The Chariot. Oh, ang bilis, no? Ang bilis uminit ng ulo ngayon ng person mo. Pero parang hindi ka rin niya guys kayang pakawalan. So, I think may mga bagay na nag-uugnay sa inyo na hindi niya kayang bitawan. Or may mga dahilan kung bakit kailangan kanyang piliin. So, nandun siya sa point na yon.
Okay, yun nga lang, pwede pinipigilan niya yung mga desisyon mo, lalo na sa growth, no? Kung yung mga desisyon mo naman is patungkol sa pagkakitaan, sa kaperahan, mas nakikita ko yung person mo, guys, na wala siyang ginagawa doon. Okay, tignan natin. Additional message. Okay, so tignan pa natin, guys. Additional message. Oh, ayan ang lumabas na card, oh. The Fool. Alam nyo, guys, etong relasyon na to, kung hindi kanya kayang paikutin, o I mean, napapaikot kanya eh. So, kung hindi ka nagpapaikot sa kanya or hindi ka nagpapauto sa partner mo, matagal na sana kayong sira. Matagal nang hiwalay. Kasi until now, medyo manipulative pa rin yung person mo. Kaya niya pa rin kontrolin yung mga desisyon mo, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga dapat hindi mo gawin. So, ganun siya, guys, katindi. Okay, ganun siya, guys, kasahol, no? Mas masahol pa siya sa mas masahol. Parang ginagawa niya to para lang sa sarili niya, na parang ano, hindi ka na ba pwedeng maging masaya, tapos siya, ginagawa niya yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Parang ang unfair, no? Ganun yung nangyayari dyan. So, the tower is ending. Then, the Fool, oh. Napapaikot ka kasi sa palad na to, eh. Kaya niya sabihin sa inyo na gusto ka niya, mahal na mahal ka niya, hindi ka niya kayang mawala. Pero deep inside, guys, siya yung unti-unting sumisira sa peace of mind mo. Ayusin ko lang to, guys, ha. Siya yung parang unti-unting sumisira sa diskarte mo. Tignan mo, malakas ka naman tao. Pero yung lakas mo kasi na yun, guys, nakukuha niya yun. Kumbaga, exchange energy yung nangyayari sa inyo. Tignan pa natin, guys. Strength, oh. Actually, marami kang kayang gawin, eh. Nung panahong hindi pa kayo or nung hindi ka pa nakokontrol na tong taong to, ang dami mo kayang gawin. Feeling ko, mahal ka naman ng person mo, kaya nga kinokontrol ka ng ganyan. At the same time, ginagawa niya rin yung mga bagay na gusto niya gawin. Hindi ka lang niya kayang mawala talaga. Kaya ang nangyari, pinagkasabay niya kayo. Narcissistic tong person mo. Pinagkasabay ka niya at yung other parties. Hindi ka niya kayang bitawan. Nagiging selfish siya. Diba? Alam niya yun sa sarili niya. Pero pinaparamdam niya sa inyo, guys, na parang wala ka na. Hindi ka na ganun kahalaga. Tignan pa natin additional message. Meron tayong 4 of Pentacles. So, tignan mo naman, oh. Ikaw itong tinatapakan niya. Ito yung kinikip niya, oh. Dalawa kayo. Wheel of Fortune. So, yung magiging option mo lang dito is mag-move forward. Hindi mo deserve yung ganitong klase ng treatment, no? Kahit sabihin na natin, guys, na mahal ka niya, pero hanggang salita lang, eh. Hindi niya ba kayang patunayan sa inyo na mahal ka talaga niya? Diba? Kasi yung pinapakita sa akin dito, 4 of Pentacles. Sinasabi niya lang to pero kulang siya sa action. Sabi nga nila, speak is louder than okay, action is louder than word. Ayan, nagkakabalik-baliktad na. Diba? Sabihin, kahit hindi ka magsalita dyan, kung meron siyang ginagawa, mararamdaman mo na talagang mahal ka niya. Eh, kung wala naman, kulang naman sa action, kulang sa gawa. Diba? Tingnan natin. Additional message. Additional message. So, meron tayong 10 of Swords. So, ipinapakita naman sa akin dito, guys, itong 10 of Swords. Ayan, no? Sinaksakan na nito patalikod, eh. Hindi mo to nakikita kasi ibang tao ang nakakakita nito sa inyo. Ibang tao ang nakakaramdam, nakakita ng ginagawa sa inyo ng person mo na hindi tama. Okay? So, ano nangyari? Parang tinotolerate mo sa mali. Hinahayaan mo kasi. So, by the way, kahit naman kasi talaga magsalita ka, eh, kung talagang emperor yung person mo, di ba? Yung tipong wala ka nagiging karapatan na magsalita rito. Alam niyo yung magiging karapatan mo dito kung iiwan mo yung taong yan. Pag iniwan mo yung taong yan, guys, promise,
Hindi ka na niyan masasaktan. At pag nagkamali siya sa buhay, nadapa, kinarma, hindi mo na yun kasalanan. Kasalanan niya na yon. Okay, pinabayaan ka niya eh. Hindi ka man lang niya binalue. Hindi ka niya pinalagahan. Okay. Tignan pa natin. Additional message. Okay, meron tayong Justice and Ten of Pentacles. Ayan na. So, alam nyo guys, hindi siya nagiging patas pagdating sa pamilya nyo eh. Kumbaga, parang magaling siya sa ibang tao, sa pamilya ng ibang tao, sa pamilya niya. Napaka-loyal niya doon. Nakikita mo na parang mas inuuna niya yung ibang tao kaysa sa connection yung dalawa. So, alam nyo guys, responsible naman tong person mo eh. Yun nga lang, sa pamilya niya. Responsible siya sa inyo, pero sa ibang bagay, no? Pero mas ramdam mo kung ano yung kulang. Ramdam mo kung saan siya guys nagkukulang, ano yung mali. Kitang-kita mo na yon na parang hindi niya na kailangan pang explain, pero alam mo na baka meron siyang ibang ginagawa. Kasi nga, meron siyang space para gawin yon. So, meron tayong energy ng The Empress, oh. Okay, so si The Empress, guys, is something na parang swerte to eh. May nakikita akong pregnancy, nako. Baka may nabuntis na. Ayan, oh, may pregnancy. Again. Additional message. Eight of Pentacles. Oh, iniisip-isip ka niya ngayon patungkol sa pera. May pera siya iniisip dito. So, I think sa connection niyo ngayon is may money involved. Possible na baka meron siyang babayaran or baka padadalang kanya ng pera or baka may demand kang pera dito. Pero binabalance niya ngayon yung budget niya, no, yung pera niya. Binabudget niya ng sobra-sobra. Okay, ano? Kumbaga, alam niyo yun, kahit mawalan siya, wag niya lang mabitawan talaga yung mga bisyo niya eh. Okay, so maaaring nagkukulang talaga siya sa sustento. So siguro guys, hindi mo na to deserve. Though sabihin na natin guys na hindi ka mukhang pera. Pero guys, kailangan ka pa rin sustentuhan, lalo na kung may anak kayo. Pero hinahayaan mo lang siya, walang ibigay sa inyo kahit anong tulong. 'Di ba? So tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong Four of Wands. Okay, Four of Wands. So, ito naman guys, parang wedding. May nakikita ko ditong gusto niyang, or may plano kayo magpakasal, or kasal kayo. Okay, paninindigan niya naman to, pero mararamdaman mo kasi talaga na mas mainam siya sa ibang tao. Mas responsible talaga siya sa ibang tao. Tingnan pa natin ha. Additional message. Seven of Swords. Ang dami niya nang nakuha sa inyo, guys.
Masyado ka nang nilamangan itong taong to. Masyado ka na niyang ginamit. May pagka-user si person, no? Daw ang hinihiling mo na lang talaga dito is meron siyang maibigay man lang sa inyo. At least masustentuhan ka. Kumbaga parang give and take. Pero wala kasing give and take na nangyayari dito, guys. Isipin mo na lang, guys, kung gaano ka-spoiled itong person mo. Ayan, may nakikita akong communication dito. So, meron siya pupuntahan or kinakausap ng palihim. Hindi ka aware dito kung sino yung mga kinakausap niya? Meron talaga eh. Ito na nga yung unang pinakita ng card, may third party. And kung bakit siya, guys, laging umiiwas, walang natatapos na problema dito, walang natatapos na usapan kasi iniiwasan niya lagi yung sinasabi mo sa kanya, yung mga tinatanong mo sa kanya, yung mga hinala mo sa kanya. Madalas iniiwasan niya yun, guys. Ayaw niya kasi, guys, ng confrontation, no? Tignan ka natin. Additional message. Meron tayong 7 of Wands. 7 of Wands. So, ito naman guys, 7 of Wands. Ang nakikita ko naman dito, sinusubukan niya talagang protektahan yung sarili niya. Medyo nakakainis nga yung ugali na itong person mo eh. Kasi selfish talaga siya, as in, ano ba, mas masahol pa nga eh, may pagka-narcissistic. Masahol pa siya doon, no? Mas masahol pa sa selfish yung narcissistic, guys. As in, grabe yung pagiging user. Mabait siya pag pinapakita sa inyo. So, may pagka-low vibration, no? Iwas mo yung sarili mo sa mga low vibration kasi masisiraan ka ng ulo dyan. Oo. Kasi nga, pinapakita niya sa inyo, guys, na sobrang nice niya. Oo, pero deep inside, hindi naman talaga. Hindi siya ganon. Additional message. Meron tayong 9 of Wands. Okay guys, ito namang 9 of Wands is masyado mo nang pinaprotektahan yung sarili mo sa kanya. Okay, hindi mo na to deserve. Kasi hindi niya na binabago yung personality niya sa inyo eh. Yung pag-uugali niya. Hindi niya nababaguhin at wala siyang planong baguhin yun. So, ano mangyayari? Ikaw yung didistansya. Kumbaga, kailangan palayain mo na siya. Oo, bigyan mo siya ng leksyon. Kasi wala siya natututunan, wala siyang planong baguhin yung sarili niya. So, ano mangyayari guys? Diba? Ikaw din ang mahihirapan dyan. Again. Additional message. Meron tayong strength. Okay, so guys, ito naman strength. Mas magiging malakas ka pa rito, no? Kaysa sa inaakala mo. Once na pinotektahan mo yung sarili mo. Yan, utal. Okay, mas magiging malakas ka pa kaysa sa inaakala mo dyan. Lakas ng mga Leo, no? Fire sign energy, o Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius energy. So, parang wala pa kasi ako nakikitang progress dito kung may mapapala ka ba talaga sa person mo. Piling ko wala kasi. Laging init ulo niya eh. Yung tipong may mga pagkakamali ka lang, lapse, parang mainit na agad yung ulo niya. Hindi na guys, hindi mo na to deserve. Oo. Meron tayong The Lovers. So guys, ito naman The Lovers, deserve mong mahalin. Tanong yung sarili mo, partnership ba talaga yung meron kayo? Mahal ka ba? Pinapahalagahan niya ba yung pag-uugaling meron ka? Na sinasabi niya guys na siya na lang ang magmamahal at kayang mag-handle sa ugali mo. Na siya na lang ang mas nakakilala sa inyo. Pero baka naman kasi guys, pinamumukha niya lang sa inyo yun. Pero totoo, meron pang ibang magmamahal sa inyo. Hindi mo lang tinatry kasi ngayon pinamumukha sa inyo ng partner mo, di ba? So alam niyo guys, hanggat maaga pa, iligtas niyo yung sarili niyo.
Parang walang emotional intelligence ng person mo. Okay? Tignan natin. Oops, sorry. Tignan natin yung nararamdaman niya. Okay. Nararamdaman nitong person mo sa'yo. Meron tayong death. Ending na to, oh. Sabi sabihin, yung sinasabi niya nagbago na siya, guys. Hindi pa talaga. Walang pagbabago. Paulit-ulit lang to, guys, na cycle. Never-ending cycle. Kumbaga, magbabago lang ng ilang araw, pero balik ulit sa dati, no? Ganon. Paulit-ulit yung cycle hanggang sa parang nagiging basura na lang din ikaw dahil sa pag-uugali niyang basura din naman. So, bahawa kayo. Ganon yun. Energy exchange lang yan, guys. Makukuha mo kung ano man yung lifestyle na tong taong to. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong the hangman. Ayan, oh. May nakikita ko dito, guys, na masyadong nagiging komplikado ang lahat sa kanya. Kumbaga parang masyado ka nang nagiging risky sa kanya. Hindi kanya na kayang pagsugalan pa, no? Hindi na kayang sumugal pa sa connection yung dalawa. Kasi the hangman na to. Medyo nakaka-burn out yung energy niya. Nakaka-bored yan, guys. Nakaka-bored. Kasi parang basta weird tong taong to, guys. Mahirap eh. Hindi kanya kayang sabayan. Oo. Mahirap makipagsabayan sa kanya, guys. Again, meron tayong Four of Pentacles. Four of Pentacles. So, ipinapakita sa akin dito, guys, bakit mo nga ba siya kinikip? Bakit ka nga ba niya kinikip? Inisip nyo na lang din talaga dito may mga dahilan or nag-uugnay sa inyong dalawa kung bakit kailangan kanyang ikip. Pero sa totoo lang, ikaw yun nandoon eh, nung panahong nalulunod na siya. Ikaw yun nandoon ng mga panahong kailangan niya na ng tulong. Ikaw lang yung kaisa-isang taong sinaktan niya pero tinulungan pa rin siya. Diba? Di niya ba na-appreciate yung ginawa mo na yon? Ikaw na yung sinaktan niya pero ikaw pa rin yung sumagip sa kanya. Nung panahong nakakaahon na naman siya, sinasaktan ka na naman niya. Hindi mo na to deserve. Kailangan mo nang palayain yung sarili mo dyan. Kailangan mo na mauntog dito. So, feeling ko hindi na love yung nararamdaman mo. Kailangan mo nang lumaya doon sa sakit na yan. Again. Additional message. Paano ka nakikita nitong taong to? Oh. Two of Pentacles. Siyempre, di ba? Isa ka sa mga pinaprioritize niya. Oo, pero nape-pressure siya, guys, oh. Nape-pressure tong taong to. Okay, so meron tayong Seven of Wands. Ayan. So, ikaw, ang dami mong gustong mangyari. Ang dami mong gustong mangyari pagdating sa pamilya mo. Pero Seven of Wands kasi yung partner mo. Ang nakikita ko dyan, parang masyado siyang defensive sa mga sinasabi mo sa kanya. Kasi Seven of Wands, communication, travel. Masyado siyang defensive sa kung ano dapat niyang gawin, ano yung dapat niyang ikilos, ipalitan niya yung ugali niya. Nagiging defensive tong taong to. Meron tayong Three of Wands. So, waiting. Nag-aantay siya ng tamang panahon, no? Mabagal kumilos tong person mo. So, sobrang bagal or ina-analyze niya kasi yung mga dapat niyang gawin, saan siya dapat magsimula. So, sobrang pag-a-analyze niya, bumabagal. Napapagod ka na mag-antay.
Kung may mangyayari pa ba, meron ka pa bang dapat asahan? May assurance ka pa bang ine-expect? So, napapagod ka na rin, no? Tingnan natin. Ano yung gagawin na tong partner mo? Ano yung gagawing effort ng person mo? May pagtalikod. Medyo ano to, guys. Tinatalikuran niya rin yung mga responsibilidad niya minsan, no? Meron tayong Two of Pentacles. Ayun, no, yung mga prioritize niya. So, ibig sabihin, may obligasyon siya sa inyo na tinatalikuran niya, na pinapaubayan niya na sa inyo. Pare ko na bahala dyan. Obligasyon natin yan. Obligasyon mo. Ikaw yung mas may kakayahan. Ikaw yung mas may maayos na buhay. Parang ganun eh. Lang guys. Mauubos talaga yung mauubos ka dito sa person na to. Kasi Queen of Wands ka dito, guys. Okay. Nagagandahan siya sa inyo. Sobrang attracted siya sa inyo. Pero guys, may mga tinatalikuran talaga siya sa inyo. Feeling ko mukhang hindi na to tama, no? Ano gusto niya sabihin sa inyo? I hide behind material things. So, ibig sabihin ko naman yung hobby niya ngayon, guys. Sinasabi niya sa inyo na yun lang yung ginagawa niya. Pero deep inside, may iba siyang ginagawa. May mga tinatago siya sa inyo. Siguro, yun na yung ginagawa niya na parang may mga lihim siya tinatagpo. May third party pa rin. My life is not as together as it seems. I look for you everywhere. So, pag nawawala ka naman, nahanap ka, di ba? So, medyo weird tong person mo. Di mo na rin maintindihan na ano yung gusto niya sa buhay niya. Kasi pagka napapagod ka na, sige, maghiwalay na tayo, hanapin ka niya. Pero pag nandyan ka, di ka naman pinapahalagahan. Zodiac sign, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Virgo energy. Taurus, Aries, Gemini, Leo, Virgo, and Leo energy. Sagittarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Aquarius, and Pisces energy. Okay, tingnan natin. Okay. So, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Sobrang sama ng loob mo sa kanya. Pinapasama niya talaga yung loob mo. Ayan ang itsura mo. Oh. Diba? Sobrang pinapasama niya yung loob mo. Parang ikaw, binibigyan mo na lang talaga ng kabuluhan yung buhay. Eh. Pero siya din yung nagiging dahilan kung bakit. Naubos ka na. So, parang silent waiting na yung ginagawa mo sa kanya. Alam mong merong iba, alam mong hindi na tama yung ginagawa niya sa inyo. Paulit-ulit kanya sinasaktan. Napaka-toxic na itong taong to. Pinoprotektahan niya kasi yung ano niya, yung sarili niya dyan. Oh my God, may mabubuntis. May nabuntis to. Aware ka dito or may mga lihim siyang tinatagpo. Pregnancy to eh. So, ang masakit lang dito guys, marami kang binigay sa taong to. Tapos ito pa rin yung kinahantungan. Okay, ano yung dapat mong gawin? Iisipin mo dito eh, yung parang yung anak nyo eh, kung may anak kayo. Paano na yung kapakanan nun? Tignan natin. The Hermit. Dapat mong gawin, mag-isip-isip ka. I-analyze mo ng mabuti yung mga dapat mong gawin. Kung worth it pa ba? Kung dapat ka pa bang magstay dyan? Or baka kailangan meron ka nang gawin na hakbang para lumayo. Kasi the Hermit, pinag-iisip ka na dito eh. Meron tayong Six of Pentacles. Ayun no. Ang iniisip mo kasi rito guys is yung obligasyon niya pagdating sa mga anak niyo, kung may anak kayo or sa ibang bagay, no? Meron kang ine-expect sa kanya and parang yun yung isa sa mga pinanghinayangan mo. So sinasabi rito guys, huwag mo na paghinayangan yun. Kailangan mo nang umalis, the Hermit. Okay, pag-isipan mo ba, ka alis, ano yung mga susunod na hakbang mo, kung kakayanin mo ba, pag alis mo. Four of Pentacles,
Dapat mo pa ba siyang i-keep or kailangan mo nang i-let go? Hindi na tama yung trato niya sa inyo. Zodiac sign mo, Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, Scorpio, and Aquarius. Leo, Gemini, Aries, Virgo, Leo, and Taurus energy. Last one. Taurus, Pisces, Capricorn, Leo, Sagittarius, and Libra energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.